Iri ay isang ina ng 3 anak na babae. Sinasabing ang mga anak na babae ay biyaya, rahmat ng Allah. Ngunit ako, ang babaeng sawimpalad, ay nagsimulang ituring na pasanin, boj, at hirap, zahamat, ang aking mga anak na babae. Ang dahilan ay hindi lang pangit ang aking 3 anak, kundi sila ay napakaitim, kaya walang gustong makipagkasundo para sa kanila. Sa aking pagtanda, napilitan akong magtrabaho sa mga bahay ng ibang tao para pakainin sila. Araw-araw, umiiyak akong nagdarasal kay Allah na sana ay may mag-alis ng pasaning ito sa akin. At pagkatapos, isang araw, dininig ni Allah ang aking dalangin, at marahil, nagsimula ang aking pagsubok. Dahil dumating sa aming bahay ang isang babae. Sa kanyang karangalan at kasikatan, Shan o Shaukat, nanlaki ang aking mga mata sa pagkamangha. Sinabi niya, gusto kong gawing mga manugang ang iyong 3 anak na babae. Napakasaya ko sa sinabi niya at hindi ko alam kung saan ako lulugar sa galak. Ikinasal ko sila. Ngunit pagkatapos, nagbigay siya ng isang kondisyon na nagpabago sa aking buhay. Sabi niya, hindi mo makikita ang iyong mga anak sa loob ng 6 na buwan. At nang sinubukan kong makita ang aking mga anak, sa kabila ng kondisyong iyon, ang tanawing nakita ko ay yumanig sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Kaya't mga kaibigan, upang lubos na maunawaan ang buong pangyayari, manatili po kayo sa amin hanggang sa huli. Ang biyaya na nagiging hirap. Madalas kong naiisip, maaari bang maging hirap, zahamat, para sa tao ang biyaya, rahmat ng Allah. Noong bata pa ako, madalas akong makarinig sa aking mga magulang na nagdarasal tuwing umuulan, O Allah, huwag mo sanang gawing hirap para sa amin ang biyayang ito. Ngunit kapag may tagtuyot sa nayon, kapag matindi ang sikat ng araw, at walang ulan, nakita ko ang aking ina, kasama ang mga tao sa nayon, na umiiyak at nagmamakaawa kay Allah para sa kanyang biyaya. Tinanong ko ang aking ina, Ina, kahapon ay nagdarasal ka para sa biyayang ito, at ngayon, nagdarasal ka para mapigilan ito. Sabi ng aking ina, Anak, kung paanong mahirap tiisin ang galit ng Diyos, gayon din, napakahirap tiisin ang kanyang biyaya. Ang bawat bagay ay mabuti lamang kapag nasa katamtaman, etedaal. Hindi ko naintindihan noon ang sinabi ng aking ina. Ngunit isang araw, nang bumaha sa nayon at walang tigil ang pag-ulan, naintindihan ko ang bagay na ito. At habang lumilipas ang panahon, naintindihan ko ang lahat ng bagay na dating misteryo sa akin. Ang pagsilang ng aking mga anak na babae. Pagkatapos, ikinasal ako at lumipat sa bahay ng aking biyenan. Sa unang taon ng kasal, binigyan ako ni Allah ng biyaya ng isang anak na babae. Masaya ako dahil binigyan ako ni Allah ng biyaya. Ngunit sumimangot ang aking biyenan. Naku! Tuwang-tuwa ka sa pagpanganak ng anak na babae. Hindi mo ba alam na ang mga anak na babae ay pasanin? Dinadagdagan nila ang hirap ng kanilang mga magulang. At nagpapasalamat ka pa kay Allah sa pagsilang ng isang babae. Napakakakaiba ng ugali ng aking biyenan. Ina, anong klaseng pananalita yan? Ang anak na babae ay biyaya ng Allah. Mapanuya siyang sumagot, hindi ito biyaya. Ito ay hirap, zahamat. Dahil napakaitim at pangit nito. Sana ay binigyan na lang ng anak na lalaki ng Allah ang aking anak, asawa ko, para mataas ang noo niya sa pagmamalaki. At pagkatapos, bigla akong binigyan ni Allah ng 3 biyaya. Ngunit ginawa itong hirap ng aking biyenan at asawa. Naging masama rin ang pakikitungo ng aking asawa dahil sa kanyang mga magulang at kapatid. Pinagbintangan niya akong nagkasala dahil lang sa nagkaanak ako ng mga babae. Hanggang sa nabuhay ang aking biyenan, pinahirapan niya ako. Sa bawat pagkakataon, nanunukso siya na ako ay dumating sa bahay na yon para lang maging dagdag na pasanin sa kanila. Palaging nagbabanta ang aking asawa na magpapakasal siya ulit para bigyan siya ng kaligayahan ng isang anak na lalaki. Trahedya at paghihirap. Isang araw, umalis siya para magtrabaho, ngunit pagbalik niya, siya ay nakasakay na sa kabaong. Namatay siya sa isang road accident. Umiyak ako ng sobra. Ya Allah, anong gagawin ko? Nag-iisa na lang ako sa mundo. Wala na ang aking mga magulang, at ang mga kamag-anak ko sa bahay ng biyenan ay hindi talaga ako gusto. Kinamumuhian ako ng mga kapatid ng aking asawa. Itinuturing nilang pasanin ang mga bata at naawa sila sa kanilang kapatid na habang buhay na lang magtatrabaho para sa mga anak na babae. Pagkatapos ng kamatayan ng aking asawa, natanto ko na ang aking totoong pagsubok ay nagsisimula pa lang. Lumalaki na ang mga bata at ang kanilang edukasyon, pagkain, at lahat ay nasa aking balikat.
Nagbigay ako ng edukasyon sa abot ng aking makakaya. Nagtatrabaho ako sa mga bahay ng ibang tao at sa ganitong paraan, pinapatakbo ko ang aming buhay. Kailanman ay hindi ako nagmakaawa sa kahit kanino. Ang pinakamahirap na araw ay nang may dumating na babae para makita ang aking anak sa unang pagkakataon. Ate, tawagin mo ang iyong anak. Nagmamadali ako. Kailangan ko pang pumunta sa isa pang lugar pagkatapos kong nakita kong kakaiba ang sinabi ng babae, ngunit tahimik kong tinawag ang panganay kong anak, si Maria. Nang dumating si Maria, mapanuya siyang tiningnan ng babae. Ate, ito ba ang anak mo? Nang makita kita, akala ko marahil ay magiging katulad mo siya, maputi at maganda. Pero ito ay itim na maitim, kaali-kalauti. Maliit din ang tangkad niya. Maitim ang kulay at hindi maganda ang mga katangian. Naku, ate, patawad. Ang anak ko ay isang prinsipe. Kumikita siya ng napakahusay, at ikakasal ko ba siya sa babaeng ito na parang multo? Umalis siya matapos magpalabas ng matitinding salita na parang nagpatama ng pana sa aming mga puso. Pagkaalis niya, humagulgol si Maria sa iyak. Ako, na matagal nang tulala sa pagkabigla, ay natauhan pagkaalis niya. Tiningnan ko ng mabuti ang aking anak at natauhan ako na lahat ng sinabi niya ay totoo. Pangit talaga ang anak ko. Tiningnan ko ang dalawa ko pang anak. Pangit din silang dalawa. Hanggang ngayon, tiningnan ko sila sa paningin ng isang ina, at para sa isang ina, ang lahat ng kanyang anak ay isang piraso ng buwan, anuman ang tingin ng mundo sa kanila. At ngayon, nalaman ko na pangit pala ang aking mga anak. Nagsimula na talagang maging pasanin ang aking mga anak para sa akin. Sino ang magpapakasal sa kanila? May kahirapan sa bahay. Maliit ang kita. Hindi maganda ang sitwasyon sa bahay. Hindi ako makapagbigay ng magandang dote, Jahez. Hindi ko sila nabigyan ng magandang edukasyon at wala silang magandang hitsura at mukha. Kaya sino ang darating? Pag-asa at misteryo. Dumadami ang aking mga problema araw at gabi. Haba na ng aking mga panalangin, namaz at dalangin. Si Maria, ang panganay kong anak, ay nagiging mas masungit, chirchiri, habang lumilipas ang panahon. Anak, masyado ka nang nagagalit. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ko sa kanya isang araw. Kasi, galit siya sa dalawa niyang kapatid ng walang dahilan. Nang marinig niya ako, lumuha ang kanyang mga mata. Wala, ina. Ganyan lang, sabi niya at umalis. Naalala ko na tiyak na nagdadalamhati ang aking anak dahil hindi siya makapag-asawa. Ang lahat ng mga babae na kasing edad niya ay kasal na at mga ina na ng dalawang anak. Nauunawaan ko ang kalungkutan at sakit ng aking anak. Nagpasya akong tawagin ng paulit-ulit ang tagapag-ayos ng kasal, Rishtawali, at sabihin sa kanya na magdala ng magandang kasunduan para sa aking mga anak. Ang dalawa pa ay mas bata, ngunit labis akong nag-aalala para kay Maria. Habang lumilipas ang panahon, tumitindi ang aking pag-aalala at takot. Lahat ng lalaki sa pamilya ay kasal na. Ang mga kapatid at bayaw ng aking asawa ay nagdala ng mga babae mula sa labas para ipakasal sa kanilang mga anak at labis nilang tinutukso ang aking mga anak. Tinatawag nila silang itim na maitim na para bang wala silang relasyon sa dugo sa kanila, kundi mga anak sila ng kung sinong estranghero. Ang ugali nila ay nagdulot ng labis na sakit sa akin. Tumanda na rin si Maria. Nagsimula nang maging pilak ang kanyang buhok. Ang mga epekto ng pagtanda ay makikita sa kanyang mukha at ugali. Ngayon, ang kapaitan, talki, ay malinaw na nadarama sa kanyang pananalita. Sa sobrang pag-aalala, naiisip ko kung ano ang gagawin ko para sa aking anak. Paano ko alisin ang kanyang mga paghihirap? Samantala, ang dalawa pang anak ay nasa edad na rin para mag-asawa. Matanda na rin ang kanilang edad. Tinawag ko ang tagapag-ayos ng kasal sa bahay. Sabi ko, ate, alang-alang sa Diyos. Kahit na ang lalaki ay may edad na, diborsyado, o may mga anak na, wala akong pakialam. Basta't siya ay isang mabuting tao, Sharif, na kayang pakainin ang aking anak sa 2 pagkain sa isang araw. Ilagay mo ang aking anak sa kanyang bahay. Nag-aalala ako ng sobra. Umiyak ako habang sinasabi ito. Nang dumating si Maria sa akin. Ina, kung galit ka na sa akin, sakalin mo na lang ako o lasonin. Niyakap ko siya nang marinig ko ang sinabi ni Maria. Hindi ako galit sa'yo, baliw na anak. Kung gaano kita kamahal, marahil ay hindi ko kamahal ang 2 kong anak. Kapag iniisip kita, nasasaktan ang aking puso.
Gusto ko lang na dumating ang kaligayahan sa iyong buhay. Sabi ng tagapag-ayos ng kasal, kung ang tungkol sa kasal ng dalawang mas bata ang pag-uusapan, maaari akong maghanap ng mapapangasawa para sa kanila. Ngunit mahirap na ngayon ang magpakasal kay Maria. Matanda na siya. Kahit ang mga diborsyado ay pipili ng babaeng may magandang mukha at hitsura para maging asawa nila. Malinaw, kapag ang isang lalaki ay kumikita, marami siyang pinipili. Ang isang lalaking kumikita ay maaaring makahanap ng napakaraming babae. Pinalabas ni Maria ang babae sa bahay pagkatapos niyang magsalita. Iniisip ko na ngayon, anong gagawin ko? Ang pagdating ng ginang Kulsoom. Bigla may kumatok sa pinto. Binuksan ko ang pinto. May nakatayong babaeng masaya ang mukha. Nakamagandang damit siya at may suot na mga alahas. Napakaganda ng kanyang damit. Sino po kayo? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Sa likod niya ay may malaking sasakyan at nakikipag-usap siya sa akin sa isang nagmamakaawang tono, Ilteja Iandaas. Nagtaka ako kung bakit kailangan ako ng ganoon kayaman na babae. Sabi ng babae, ate, papasukin mo ako. Pagkatapos, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng kailangan ko mula sa iyo. Pinapasok ko siya at sabi niya, huwag kang magagalit. Gusto kong makita ang iyong mga anak kahit isang sulyap lang. Sabi ko, opo, tatawagin ko sila. Pero bakit kailangan mo ang mga anak ko? Sabi niya, ate, huwag ka munang magtanong. Sasagutin ko ang lahat ng tanong mo mamaya. Ngayon, tuparin mo muna ang aking hiling. Tinawag ko ang lahat ng aking mga anak at sinuri sila ng mabuti ng babae. Pagkatapos, tinanong niya ang aking mga anak na babae, nagdarasal ba kayo, namas? Nakabasa ba kayo ng banal na Quran? At pagkatapos, sinabi niya sa kanila na magbasa para marinig niya ang kanilang boses. Ang mga boses ng aking mga anak na babae ay napakaganda. Sinasabi na ang Allah ay nagbibigay ng kakayahan, Kobe, sa lahat. At ang aking mga anak ay may kakayahang ito, napakaganda ng kanilang mga boses. Kapag nagbabasa sila ng banal na Quran, bumababa ang kapayapaan sa puso pagkarinig nito. Naluha ang mga mata ng babae. Sabi niya, ate, gusto kong gawing mga manugang ang iyong 3 anak na babae. Mayroon akong 3 marangal na anak na lalaki, YJBT, at gusto kong ikasal ang 3 ito sa isang bahay. Sa mga babaeng may asal, sa likha, mahirap, ngunit may mayamang puso, na napakabait na pailawan nila ng kanilang kabutihan ang aking tahanan. Ate, huwag mo akong tatanggihan. Nagulat ako at nalito. Nag-aalala ako sa pagpapakasal ng aking mga anak, at ngayon, ang mayamang babaeng ito ay dumating dito. Gusto niya silang maging manugang. At may ganoong paggalang at pagmamahal na hindi ko na lang siya kayang tanggihan. CJ. Ngunit gusto kong makilala muna ang iyong mga anak na lalaki. Gusto kong makita ang bahay mo. Pagkatapos lang ako makakapagdesisyon. Sabi ng babaeng may pangalang Kulsoom, sige. Dadalhin ko ang aking mga anak dito bukas. At kung magustuhan mo ang 3 kong anak, bukas din ay dadalhin ko ang 3 mong anak sa bahay ko. Pagkatapos noon, pumayag ako. Akala ko marahil ay baliw ang babae at naligaw lang ng daan at napunta dito. Bakit niya nagustuhan ang aking mga anak na babae? Bakit gustong-gusto ng ganoon kayaman na babae na gawin silang manugang, samantalang kahit ang ordinaryong lalaki ay nag-isip ng 100 beses bago sila tanggapin? Pagkatapos, naisip ko na baka may kapansanan ang mga anak niyang lalaki, o may kapintasan, aib, o baka walang gustong magpakasal sa kanila. Ngunit nang makita ko ang kanyang mga anak na lalaki kinabukasan, nanlaki ang aking mga mata sa pagkamangha. Lahat sila ay mas mahusay kaysa sa isa't isa, marangal, guwapo, at mukhang mayaman sa bawat anggulo. Sinabi ko kay Kulsoom, gusto ko ng sobra ang 3 mong anak. At ngayon, handa na akong ikasal ang aking mga anak na babae. Ngunit wala akong maibibigay na dote. Kung bigyan mo ako ng kaunting panahon, makakapaghanda ako ng dote. Sabi ng babae, marami nang ibinigay ang Diyos sa aming bahay. Wala kaming anumang kakulangan. Ang tanging kulang ay ang 3 babaeng ito. Ibigay mo na sa akin ang 3 ito. Ako na ang mag-aasikaso sa lahat ng paghahanda. Tinawag ko ang tagapagkasal ni Kaahkwan sa bahay. Ilang tao mula sa aming lugar ang sumama sa kasal. Mabilis na naghanda ang babae. Nagdala siya ng damit pangkasal, makeup at lahat para sa 3 anak na babae. At nang suotan niya ng alahas ang aking mga anak, namangha ang lahat.
Ang ganitong kapalaran, nasib, para sa mga babaeng itim na maitim, kaali-kalauti, na nakakuha ng ganoong kagandang mga asawa, at mayayaman pa. At namangha ako sa kadakilaan, siyan, ni Allah. Hindi ako napapagod sa pagpapasalamat sa kanya, na bigla akong pinagpala, nawas, at nalutas ang aking napakalaking problema. Ang problemang parang buhay at kamatayan sa akin. Kung saan masaya ako na ikakasal na ang aking mga anak, doon din ako nalulungkot. CJ. Hindi ko alam kung makikita ko pa sila o hindi. At nang matapos ang kasal, sinabi ng babae, may gusto akong ipagawa sa'yo. May kondisyon akong sasabihin sa'yo. Nag-aalala ako. Ate, pakinggan mo ako. Kung may kondisyon ka, sana sinabi mo bago ang kasal. Parang hindi na tama ang pag-uusap na ito pagkatapos ng kasal. Tumawa siya ng malakas. Naku, wala namang ganyan. Hindi naman ganoon kahirap ang usapan. Gusto ko lang sabihin na sa loob ng 6 na buwan, hindi makakabalik ang iyong mga anak sa bahay na ito. At ikaw ay maaari lang makipagkita sa iyong mga anak 1 beses sa 1 buwan, sa gabi ng ika-14 na buwan, tiyaan ki-14 na vaike din. Kailangan mong magbigay ng abiso sa akin bago ka pumunta, at doon lang kayo magkikita ng iyong mga anak. Nagulat ako sa sinabi niya. Bakit mo sinasabi yan? Sila ang mga anak ko. Maaari silang pumunta sa bahay ko kahit kailan nila gusto. Maaari ko ring makita ang aking mga anak kahit kailan ko gusto. Sino ang makakapigil sa akin na makita sila? Sabi niya, ang guro, Pir Sahib, ko lang ang nagsabi sa akin na huwag ko silang palabasin ng bahay sa loob ng 6 na buwan. Huwag ka nang magpumilit tungkol dito. Natatakot ako na baka pahirapan mo ang buhay ng iyong mga anak. Ano pa ang magagawa? Ikinasal ko na ang mga bata. Nang ihatid ko ang 3 kong anak sa bahay ng kanilang biyenan, kakaiba ang pakiramdam ko. May kapayapaan, pero may pag-aalala rin. Bakit nagbigay ng ganoong kakaiba at pambihirang kondisyon ang babaeng iyon? May 15 araw pa bago ang gabi ng ika-14 na buwan. Hindi ko makikita ang aking mga anak sa loob ng 15 araw. Paano ako makakapagtiis nang wala sila? Buong gabi akong nag-aalala sa bagay na ito. Ang pagsubok. Kinaumagahan, sinabi sa akin ng mga babae sa aming lugar, naku, pumunta ka at tingnan ang iyong mga anak. Dalhin mo rin ako. May mga paghahanda para sa handaan, walimah, ngayon, hindi ba? Sinabi ko sa kanila na hindi muna sila maghahanda ng handaan. Maghahanda sila pagkatapos ng ilang araw. May ilang bisita na darating mula sa labas, at gusto nilang maghanda habang nandoon ang mga bisita. Sa salita, napigilan ko sila. Ngunit nag-aalala ako sa aking sarili, bakit kakaiba ang babae at ang kanyang mga salita. Ang bigla niyang pagdating sa bahay, ang biglaan niyang pagkuha sa aking mga anak, at pagkatapos, ang kondisyon na hindi ko sila makikita. Ano ang gusto niyang gawin sa kanila na hindi niya magagawa kung nandoon ako? Nagsimula akong magbilang ng mga araw sa aking daliri. Araw-araw, umiiyak ako sa pag-alala sa aking mga anak. Pagkatapos, nang dumating ang gabi ng ika-14 na buwan, pumunta ako sa bahay ng babae para makita ang aking mga anak. Hindi ako nakapunta sa bahay noong araw ng kasal. Ngunit noong araw na yon, tiningnan ko ng mabuti ang bahay. Nagulat ako sa aking nakita. Ganoon kaganda ang bahay, parang palasyo, ang nakuha ng aking mga anak. Nang kumatok ako sa pinto, lumitaw ang mukha ng gwardiya. Sino ang kailangan mo? Tanong ng gwardiya. Ako ang ina ni Maria, Samina at Saima. Naparito ako para makita sila. 15 araw pa lang silang kasal at dumating sa bahay na ito, sabi ko. Nagbago ang kulay ng mukha ng lalaki. Naku, hindi ka pinapayagang pumasok sa loob ng bahay. Sabi ni Madam, kung dumating ka, pauwiin kita mula dito. Pagkarinig sa kanyang salita, parang gumuho ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Anong sinasabi mo? Bakit ako alis dito? Pumunta ako dito para makita ang aking mga anak at hindi ako alis nang hindi ko sila nakikita. Tawagin mo ang aking mga anak. Ngunit nanindigan siya. Tingnan ninyo, hindi ko kayang ilagay sa panganib ang trabaho ko dahil sa inyo. Kailangan kong sundin ang sinabi ni Madam sa akin. Kung hindi, mawawala ang trabaho ko. Mahirap akong tao. May maliliit akong anak. Para sa Diyos, umalis na kayo dito.
Huwag ninyong pahirapan ang buhay ko. Sa pagsasabi nito, sinarado niya ang pinto. Ako ay nagulat at natulala sa aking kinatatayuan. Tumutulo ang luha sa aking mga mata. Napilitan na akong mag-isip, sino ba ang babaeng iyon, at bakit ang aking mga anak lang ang ginawa niyang manugang. Samantalang ganoon kalaki ang kanyang bahay at ang kanyang mga anak na lalaki ay 1 sa 1,000,000 at mayayaman. Kaya bakit sila nagdesisyon na magpakasal sa aking mga anak? Dahil sa emosyon, hindi ko naisip ang bagay na ito noon. Samantala, ang mga babae sa aming lugar ay nagbubulungan sa akin na, ano kaya ang nakita nila sa inyong bahay at nakipagkasundo sila? Baka mali ang kanilang intensyon sa inyong mga anak at dinala nila sila sa bahay dahil mahirap at walang muwang sila. Feeling namin hindi maganda ang kanilang intensyon. Noon, inisip ko na ang lahat ng iyon ay inggit, hasad ng mga tao. Nagagalit sila. Hindi maganda ang hitsura ng aking mga anak, kaya't hanggang ngayon, pinag-uusapan nila sila. Pinagtatawanan nila ang nilikha ng Diyos. At ngayon, nang ikasal sila sa isang ganoon kagandang bahay, hindi matanggap ng mga tao ang bagay na ito. Ngunit ngayon, napagtanto ko na tama ang lahat ng sinabi nila. Ang sinabi ng lahat ay base sa kanilang pag-isip at karanasan. Ako lang ang nagdesisyon ng ganoon kabilis dahil sa emosyon. Hindi ako nagtanong, hindi nag-isip at isinuko ko ang aking mga mahal na anak sa kanila. Diyos na lang ang nakakaalam kung anong ginagawa nila sa kanila. Pagka-uwi, nag-isip lang ako tungkol dito. Nawala ang kapayapaan, katiyakan, itminaan, at pagkakampante, gaflat, sa aking puso. Paulit-ulit kong tinawagan ang numero ni Kulsum. Ngunit patay ang kanyang numero. Ang babaeng ito, hindi ko na siya palalampasin. Naisip ko na humingi ng tulong sa pulis o isama ang mga iginagalang na tao, Mozizen, sa aming lugar. Ngunit pagkatapos, naisip ko, hindi, baka nagkakamali lang ako. Hindi ko dapat isama ang pulis o ang mga iginagalang na tao sa aming lugar. Dapat muna akong mag-imbestiga sa sarili ko. Kung nagkakamali ako, baka maging mahirap ang sitwasyon para sa aking mga anak. Napakahirap na silang napakasal. Ngayon, kung masira ang kanilang bahay dahil sa anumang kilos ko, hindi ko iyon kailanman matatanggap. Buong gabi akong nag-isip tungkol sa lahat ng ito. Minsan, nag-aalala ako at minsan, inaaliw ko ang aking sarili. At pagkatapos mag-almusal kinabukasan, pumunta ako sa bahay ng aking mga anak. Napag-isipan ko na kung anong gagawin ko. Paano ako makakapasok sa loob ng bahay? Paano ko malilinlang ang gwardyang iyon? Nang kumatok ako sa pinto, lumitaw muli ang gwardya. Ang katotohanan sa likod ng kondisyon. Nang makita ako ng gwardya, sinabi niya, "Ginang, pinauwi na kita kahapon, at narito ka na naman ngayon. Umalis ka na. Hindi ka pinapayagang pumasok sa loob ng bahay." Tumayo ako sa isang tabi at nagtago. Naghihintay ako kung kailan lalabas ng bahay ang gwardya, o magiging abala sa ibang gawain, para makakuha ako ng pagkakataong makapasok sa loob. Pagkatapos ng 1 oras na paghihintay, sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataong makapasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ng 1 oras, may ilang tao ang dumating sa pinto, na marahil ay gustong makita ang may-ari ng bahay, Malikin. Sabi ng gwardya, "Tatanungin ko muna ang ginang, madam." Iniwan niyang bukas ang pinto at umalis, at doon ako nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa loob ng bahay. Pumasok ako sa loob at pinigilan nila ako. "Teka, anong klaseng paraan ito? Sino ka? At paano ka makakapasok sa loob ng bahay nang walang pahintulot?" Hindi ko inisip na kailangan ko silang sagutin. Tumakbo ako papasok ng bahay, at nang bumagsak ang aking tingin sa aking 3 anak na babae, parang gumuho ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Napakasama ng kalagayan, halat, ng aking 3 anak na babae. Sila ay nakasuot ng punong-puno at luma, fete purain, na damit at nakaupo sila sa paanan ng kanilang mga asawa. Hinihugasan nila ang kanilang mga paa. Lalo akong naawa sa bunso kong anak na babae, na walang tigil sa pag-iyak, at suka ng suka, ubay ahitay. Sumigaw ako ng malakas, "Anong nangyayari dito? Kaya mo dinala ang aking mga anak dito para gawin silang mga katulong," nokra niya. "At ang iyong mga anak na lalaki, may kapansanan, madzor, ba sila at hindi kayang maghugas ng sarili nilang paa, kaya hinuhugasan ng aking mga anak ang kanilang mga paa."
At ikaw, paano ka nakaupo dito na parang isang reyna, maharanya, at inuutusan ang aking mga anak na babae? Nagulat silang lahat nang makita ako. Ang aking mga anak na babae ay nagulat din pagkatapos, tumakbo sila patungo sa akin. Ina, kumusta ka? Gusto na kitang makita. Miss na miss ka namin, sabi ng bunso kong anak, at nagsimulang tumulo ang luha sa aking mga mata. Anak, sabihin mo sa akin, pinakita ko ba sa inyo na pasanin, Boj, kayo sa akin? Sinabi ko ba sa inyo na galit ako sa inyo, o sinabi ko ba sa inyo noong pinaalis ko kayo na patay na ako para sa inyo? Sabi nila, hindi, ina, wala namang ganoon. Bakit mo sinasabi yan? At bakit ka nag-aalala ng sobra? Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang lahat ng ito? Nagtiis kayo ng ganoon katinding pang-aapi, Zulm. Nagtiis kayo ng napakaraming bagay, ngunit hindi niyo ako sinabihan. Ang tanawing nakita ko ay yumanig sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Nagiging baliw ako sa pag-iisip kung ano ang nangyayari sa inyo sa likod ko. Umiiyak ako, at ang 3 kong anak na babae ay nalungkot din, ina, hindi ganoon ang iniisip mo. Minsan, mali ang nakikita ng mata. Minsan, maaaring kasinungalingan ang naririnig ng tainga. Anak, bakit niyo sinasabing mali ang nakita ng inyong ina? At ang biyenan niyo at ang inyong mga asawa, hindi ba sila mali? Sinabi sa akin ng babaeng ito na dinala niya kayo dito para gawing mga anak niya, at dito, ginawa niya kayong mga katulong. Ano ang lahat ng ito? Galit na galit ako at sumisigaw. Nang lumapit sa akin ang babae, sabi niya, ate, mali ang lahat ng iniisip mo. Kasinungalingan iyan. Totoo na ang 3 mong anak ay itinuturing kong mga anak. Hindi sila mga katulong sa bahay na ito. Mayroon akong inupahang mga katulong, mulasma, para magtrabaho sa bahay na ito. Mabuti, sabi ko kay Kulsum na may mapanuyang tingin, Tanzia Nazron. Kaya sabihin mo sa akin, nasaan ang mga katulong mo na gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay na ito? Kung gayon, bakit nakasuot ng mga luma at punit-punit na damit ang aking mga anak? At ang paglilinis ng bahay at lahat ng ito, ano ito? Kung hindi sila mga katulong, bakit nila ginagawa ang lahat ng ito? Sabihin mo sa akin. Sabi niya, nakaupo ka dito. Ang nakita mo ay siyang inaakala mong totoo. Ngunit kalahati lang ito ng katotohanan, Adhasach. Sumagot ako, ate, wala na akong tiwala sa iyo. Halikayo, sumama kayo sa akin. Tanggap ko na mahirap ako at wala akong kasama. Ngunit hindi ako ganoon kasama na itatapon ko kayo sa impyernong ito, Jahannam, nang nalalaman ko. Sumama kayo sa akin. May lakas pa ako para magtrabaho, at sa pagtatrabaho sa bahay ng ibang tao, mapapakain ko kayo. Sabi ng babae, Ginang, bago ka gumawa ng anumang desisyon, pakinggan mo muna ang buong kwento namin. Tandaan mo, hindi ka maaaring gumawa ng anumang desisyon hanggat hindi mo nalalaman ang kwento ng magkabilang panig, ang buong katotohanan, dahil napakadelikado ng kalahati ng katotohanan. Mas mapanganib pa kaysa sa kamatayan. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo ang katotohanan mo. Sabihin mo ang iyong kwento, bakit mo inaapi, Zulm, ang aking mga anak na babae. Sabi ni Maria, ina, uminom ka muna ng tubig para kumalma ang isip mo, at pagkatapos ay pakinggan mo ang sasabihin ng aking biyenan. Sa ganoong paraan, magiging madali sa iyo na intindihin ang bagay na ito. Hanggat hindi ka kalmado, hindi mo maiintindihan ang anumang sasabihin namin. Napakasaya namin dito. Wala kaming anumang kakulangan. Uminom ako ng tubig at pagkatapos ay sinabi sa babae, sabihin mo sa 5 taon na ang lumipas mula nang kami ay ikasal. Hindi pa rin ako pinagpala ng kaligayahan ng isang anak. Minsan, pumupunta kami sa isang lugar para magpagamot, minsan sa iba. Pagkatapos, sinabi sa akin ng isang matanda, buzurg, na may sumpa, bandish, sa akin para hindi ako magkaanak. Nagpagawa ako ng maraming ritual para masira ang sumpa. At pagkatapos, isang araw, dininig ako ni Allah. Paanong makakayanan ng aking mga kainggitan na ako ay maging mas masaya at mas abala sa aking buhay dahil naging ina ako ng 3 anak na lalaki ng sabay-sabay. Pagkatapos, nagsimula silang magpagawa ng itim na mahika sa akin at sa aking mga anak. Nagsimulang magkasakit ang aking mga anak. Kahit na mayroon kaming pera, hindi kami nabuhay ng masaya. Hindi kami makakain ng maayos at hindi kami makapunta sa anumang paboritong lugar dahil nagsisimula kaming magkasakit. Ngayon, habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumalala ang kalagayan ng aking mga anak.
At nang dumating ang usapin ng kasal, nagsimula silang magkaroon ng atake ng epilepsy, mergikidor, at minsan ay nahihimatay, behush, sila. Ikinuwento ko ang lahat sa isang matanda, buzurg, at sinabi niya na ikasal ko ang aking mga anak sa isang mahirap na pamilya. Ang tatlong babaeng ito ay dapat magkakamag-anak. Kung sila ay tatlong magkakapatid, mas mabuti. Dapat silang maging mahirap, mabait, nagdusa, sa tayhui, may maawaing puso, dard edil, at dalhin ko sila sa bahay at huwag ko silang paaalisin, kahain na hidyaanido, sa bahay sa loob ng 6 na buwan. Dapat akong maging mabuti sa mga babaeng ito, at sa bawat ika-negatibo 14 na gabi ng buwan, dapat silang magsagawa ng mga ritual at purihin, paray, ang kanilang asawa at painumin sila ng tubig na may bendisyon, damkarkepani. At sa gabi ng ika-negatibo 14 na buwan, magtatabi ng tubig ang 3 mong anak na lalaki sa kanilang sisidlan. At habang nagpupurify ang iyong mga manugang, ang lahat ng kanilang sakit ay matutunaw, talil, sa tubig na iyon. Gawin ang ritual na ito sa loob ng 6 na buwan, at ang itim na mahika, jaadu, at masamang epekto, asraat, ay mawawala sa inyo. At ang itim na mahika ay babalik, palatjaega, sa mga taong naglagay nito sa inyo at sa inyong mga anak. Napakaganda ng boses ng iyong mga anak na babae. Kapag nagbabasa sila ng Quran, bumababa ang kapayapaan sa puso. Araw-araw, ang 3 ay umuupo at nagbabasa sa buong bahay. At sa bawat ika-negatibo 14 na araw, ginagawa nila ang lahat ng ritual na sinabi ng Pir Sahib. At wala kaming masamang intensyon. Gusto ko lang na gumaling ang aking mga anak. Alam ko na dapat ko itong sinabi sa iyo noon. Pero ano ang magagawa ko? Para iligtas ang aking mga anak, ginawa ko ang tingin kong pinakamahusay. At 6 na buwan lang ito. Pagkatapos, magiging maayos na ang lahat. Ang iyong mga anak na babae ay maaaring bumalik sa bahay mo kahit kailan nila gusto, at maaari ka ring pumunta dito kahit kailan mo gusto. At kung sasabihin ko sa iyo na dito ka na rin tumira, mananatili tayong isang pamilya. Nang malaman ko ang buong kwento niya, labis akong nasaktan, kung gaano kasama ang mga tao sa mundo na hindi kayang makita ang sinuman na namumuhay ng masaya at inaatake sila ng kanilang inggit at galit. Ginagawa nilang hirap, zahamat, para sa kanila ang mga biyaya at regalo, rahmat or nematon, na dumarating sa kanilang buhay. Dapat tayong humingi ng kanlungan, pana, kay Allah sa kasamaan ng ganoong mga kainggitan sa lahat ng oras. Pagkatapos kong makita ang aking mga anak na babae at malaman ang buong kwento, nakaramdam ako ng katiyakan, itminaan. At tiniyak din ng aking mga anak na napakasaya nila. Hindi ako dapat mag-alala para sa kanila. Pumupunta ako doon sa bawat ika-negatibo 14 na araw ng buwan. Nakikita ko sila at bumabalik. At pagkatapos ng 6 na buwan, ibinalita ng aking mga anak na ang itim na mahika